Madaling araw na pero si Pikachu nasa kalsada pa. Alamin ang kwento ng viral na Pikachu performer sa Baguio. Maglakad-lakad ka lang daw sa kahabaan ng kalsadang ito. Makakasalubong mo na at makakaselfie mo pa sina Olaf, Wonder Woman, Transformers at iba pa. With matching Michael Jackson pa. Pati sikat na anime characters rumarampa sa kalsada. Dito lang yan, saan pa nga ba? Kundi sa Session Road ng City of Pines, Baguio. Kung saan kaliwat kanan ang paandaran. Pero teka, buhay pa siya. Alas 12 ng madaling araw na pero ang paborito nating Pokemon na si Pikachu, spotted na nag-iisa. Ika nga ng iba, Pikachu, overtime ka na? Sipag mo. Bakit kaya? Ang viral photo ng overtime na si Pikachu, kuha ng uploader na si James. Ubos ang tao. Naghahanap po ako ng pagkakainan. Habang nagbibideo po, nakita ko na po dun sa malayo pa si Pikachu. Buhay pa siya. Inisip ko po parang costume lang siya, yung walang tao. Nagtaka raw si James kung bakit sige pa rin ito sa pagkayod kahit madaling araw na at nag-iisa. Sipag mo. Kaya ang kwento ng overtime na si Pikachu, inalam niya. Alas 9 pa lang ng gabi, nakapwesto na raw ang busker na si Pikachu. Umiindak sa tugtog at nagbibigay saya sa mga taong dumaraan. Nagbabaka sakaling may maghuhulog ng maski anong halaga sa munting tip box niya. Lingid kasi sa kaalaman ng iba, sa likod ng Pikachu costume na to ay kwento pala ng pagsisikap ng isang anak na isa na ring ina. Walang iba kundi si Abby. Napili ko si Pikachu dahil nakita ko dun sa mga ibang buskers na inganyo ang mga bata kaya binili si Pikachu dun sa online. Ito po yung ginagamit kong speaker pagpunta po dun at kaya ito po yung aking ginagamit na pagbabasking po. Ito po yung pangpalobo dun sa ginagamit po naming Pikachu at saka ito po yung aking power bank na aking ginagamit. 2019 nang sinimula ni Abby ang pagbabasking o yung pagpo-perform sa tabing kalsada. Hindi raw ito naging madali dahil pagsusuot pa lang ng costume, tila pagsubok na. Sumasayaw po ako na parang nakaload lang para magkasya po. Nung sinuot ko po siya is maliit po siya. Tapos mainit po sa katawan sa loob. Pag sinasayaw po siya hindi po ma-fit na maigi yung kamay. Una raw pumuesto sa Session Road si Abby kasamang iba pang busker. Pero minsan na raw siyang nasita dahil wala pala siyang permit. Dati po nung nasa session ako, hindi pa nasisita. Mga 6 po ako pumupunta. Tapos umuwi na po ako ng mga alauna, alas 2. Pag nasa Harrison po ako, mga 9 po ako pumupunta ng gabi kasi nakikita po nila, nandiyan ka na naman. Ayon kasi sa Baguio Tourism Office, dapat dumaan sa screening ang mga busker para magkaroon ng permit. High school lang daw ang natapos ni Abby, kaya naman ang pagbabask ang isa sa tanging niyang alam na trabaho. Kaya kahit patakas, napipilitan siyang gawin ito. Pero paano na ang mga katulad ni Abby na tumatakas lang para kumita? Si Abby na viral Pikachu busker sa Baguio, wala palang permit para mag-busk sa kalsada. Ayon kay Abby, may bayad daw kasi noon ang pagkuha ng permit na hindi niya kayang maibigay. Kaya napipilitan daw siyang gawin ito ng patakas para sa pamilyang umaasa sa iuwi niyang pera. A, B, C. Si Abby, isa palang single mother. Yung anak ko po is 4 years old po. Nilalaan ko po yung kinikita ko para sa kinabukasan po niya. Sa isang gabi, malaki na raw kung makapag-uwi siya ng 1,000 piso. Ang kita kasi, hinahati niya sa pag-aaral ng anak at sa nanay niyang may sakit na diabetes. Kailangan kong hatian yung mother ko para sa pagbili po ng mga gamot sa diabetes po, insulin po. Si Abigail po ay masipag kahit na ano pong trabaho, kahit na ano po, sinusubukan niya pa rin magtrabaho. Inaabot po siya ng madaling araw dahil ang alis niya is gabi. Malaking dagok daw nang natigil si Abby na mag-perform sa Session Road. Kaya laking pasasalamat daw niya nang mag-viral ang kanyang kwento. Nung
Nung nag-viral po nun, natuwa ako, sabi ko, akala ko hanggang pangarap lang. Mayroong naghatid ng tulong pinansyal. May nagbibigay rin po ng gamot para sa mother ko, pinupuntahan ko po sa session. Buhay pa Ang siya. nag-upload ng kanyang kwento sa social media na si James, nagsilbi raw isang biyaya. Nag-thank you po ako kay Kuya. Kung hindi dahil sa'yo at di kita nakilala, hindi siguro ako magbabiral. Lingid sa kaalaman ni Abby, mula pa sa Laguna, muli siyang bibisitahin ni James. Kamusta? Okay lang po. Kala ko, sige, tagalan niyo pa po. Hindi ko pin-expect na darating po siya eh. Akala ko December pa po eh. Thank you po. Deserve mo naman na nightly na nagsasacrifice ka. Mahal mo yung family mo. Ako kasi sobrang mahal ko yung magulang ko. Kaya nakikita ko yung sarili ko sa'yo na kahit mahirap, hindi mo pinapakita na... Alam ko, pag uwi mo, hindi mo pinapakitang pagod ka. So, ganun din ako eh. Salamat, Kuya. So, sobrang nakaka-relate ako sa'yo. Hindi lang yan ang good news na naghihintay para kay Abby. Para hindi na siya patakas na mag-busking, inilapit ng good news team si Abby sa isang amusement park sa Baguio City. Since we support local talents, you are welcome here as long as you are willing to give happy memories to our customers. Thank you po. You're welcome. Ngayong meron na siyang panibagong tahanan, hindi na niya kailangan pang tumakas at mag-overtime. Nangingi po ako ng mga pasensya po sa mga buskers na kagaya ko rin. Kaya ko lang naman po, pagpipikachu is para lang sa magulang ko po at sa anak ko po. At ang pangako niya, Pag nagbukas na po ang screening is kukuha na rin po ako ng permit para makapag-perform na rin po ako sa session tuwing linggo. Masaya po ako sa pagbabaskers ko dahil po sa nakapagpasaya po ako ng mga bata sa pagsasayaw. marami mang hirap na pinagdaanan, lubos ang pasasalamat ni Abby sa mga taong nagsilbing biyaya. Sa mga tumulong po sa akin, salamat sa bigay po ng gamot sa parents ko po. Ang kwento ni Abby, isang patunay na sa likod ng bawat saya at ngiti, may kwentong nagkukubli. Mga kwento ng araw-araw na paglaban sa kabila ng hamong pinagdaraanan. Kaya sa bawat araw, laban lang.